Tsaka ito makikita ninyo, matapos mangyari ito, dahil nagkaroon ito ng public outrage, di ba? At ngayon, lumalabas na talagang totohanan na yung mga sinasabi ng United Nations Commission on Human Rights, mga kaibigan, sinasabi ng ICC, tugma-tugma na ngayon. Especially ito, hindi ito kaso ng droga, mga kaibigan. Di ba? Ito'y talagang ano lang ito, yung karaniwang away, na nauwi sa ganyan, paghihiganti. Yun ang punot dulo eh. Huwag tayong umalis doon. Ngayon, siyempre, maraming nag-comment. Maraming magaling. Ang estilo nitong mga DDS, estilo nila, itong mismong troll farm ng gobyerno, mga kaibigan, at saka kung sino-sinong gustong sumikat. Ang daming gustong sumikat. Hindi naman alaman sinasabi. Nakita ninyo yung pulis na gustong sumikat? Yung chief of police doon sa Bicol. O di si Baka ngayon, pinatanggal siya nung mayor. Kasi pati yung bayan nila na nananahimik, nadamay. Mga kaibigan, kaya ngayon, sibak na siya sa pwesto. Ngayon, ang daming gustong sumikat eh. Ito ang paraan nila ng pagsikat na gusto. Mapansin sila ni Digong nyo, baka maabutan sila ng pwesto eh. Di ba? Mabigyan ng pwesto. Lalo na, mga pulis. Di ba, may kwento nga nun. Kinukwento nung isang NBI official na retired. NBI official. Nung si Mayor Limang na talagang direktor ng National Bureau of Investigation, inuobliga niya yung mga opisyal na sumama sa kanya sa pagja-jogging tuwing umaga dyan sa Luneta, mga kaibigan. Mayroong mga gustong ma-appoint. Ano ginagawa? Para mapansin sila, meron tumakbo ng pasalubong. Para makita sila ni Mayor Lim. Kasi kung tatakbo sila, na nasa likod sila, ni Director Lim, hindi sila mapapansin. Napakabango ng pangalan ni General Alfredo Lim, mga kaibigan, nung nasa NBI. Kaya ginawa nung ibang nagja-jogging na kawani ng National Bureau of Investigation, tumakbo ng pasalubong at binati nung masalubong si Mayor Lim, binati nila, "Good morning, sir." Paglagpas nila, sabi ni Mayor, "Sino ba yon?" Kasama natin. O di nabigyan sila ng pwesto, mga kaibigan. Napansin sila ni Mayor Alfredo Lim. Ganon din ngayon, itong troll farm. Napakarami dito, yung mga walang alam talaga sa mga pinagsasasabi pa lang. Kaya sabi natin kagabi, lahat yung mga pinagsasasabi nyo, ultimo itong mga polis, ultimo yung PNP chief. Simulan mo dyan sa lahat na yan. Pagsamasamahin mo yan. Isang bunton ng tunggak yan, mga kaibigan, na nagkomentaryo dyan sa nangyaring yan. Ultimo si Panelo, mga kaibigan. Na kumakanta pa sa isang bar, pero hindi siya maparusahan, di ba? Absuelto. Ngayon, lahat ng yan, baliwala yan. Dito, puro komentaryo lang yan na ang sinasabi ng publiko dahil yan sa galit nung iba. Ngayon, pagka gusto mong mapansin ka ni Digong nyo, tsaka ng gobyerno nila, may hinahangad kang pwesto, o kaya gusto mo makadilihensya, di ba? Di pagtatanggol mo yung pulis.
Bakit nila ginagawa yun? Dahil ba doon sa pulis? Hindi. Dahil ba sila'y nagmamalasakit sa kapakanan ng pulis? O kaya ng mga pulis? Hindi. Kaya nila ginagawa yon, ang tawag doon, defensive. Bakit? Kasi didiretso yan, kumbaga sa kasabihan na hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Yung pangyayaring yan, talagang lalatay yan kay Pangulong Digongyo. Bakit? Sapagkat yan ang sinabi niya sa mga pulis eh. Yung ginawa ng pulis na yon, resulta lang ng mga pinagsasasabi niya, yung encouragement na kanyang ginagawa sa mga pulis na maging marahas. Mga kaibigan, yan ang epekto. Pumasok ngayon sa ulo nila, kaya nagkaroon ng topak. Tama rin siya eh. Kasi nga, sabi nga natin, may kasabihan, it takes one to know one. Di ba? Para mo malaman yung iniisip ng tao, dapat magkapareho kayo ng frequency. Di ba? Pareho frequency nyo. Parang ano yan, two-way radio. Yung mga CB, mga uso nung araw, di ba, radio? Kailan pareho kayo ng frequency para magkausap kayo. Hindi kayo makapag-uusap kung magkaiba ang frequency nyo. Kailangan isa frequency nyo. Pareho kayo. Di ba? Mga kaibigan, kaya nila sinasabi yan kasi inuunahan nila. Gusto nila agad takban. Especially nga ngayon, napakainit ng mata ng international community sa Pilipinas sa mga nangyayaring karahasan dito sa Pilipinas na ang pasimuno yung administrasyon. Mga kaibigan, yan eh. Akala nila hindi tutuloy doon como nililito nila eh, di ba? Para dalawang intensyon nun, ma-divert sa ibang kasalanan agad para hindi na dumiretso kay Presidente Digongyo, di ba? Yun ang papel nila eh. Ganchuhin yung utak ng tao, mga kaibigan. Nilalansi nila. Pero pag pinag-aralan nyo, puro walang kwenta sinasabi. Kahit si Panelo. Sipin mo, ikumpara niya kung daw doon, kung si Presidente raw nagkataonan doon, binastos no. Paano mababastos yan? Ang daming security niyan. Di ba? Bago pa lang dumating yan, nakasecure na yung area. At saka pag nandun yan, pinipili naman ng pupunta. Hindi naman lahat nakapupunta. Paano babastusin yan? Sige nga, aber. Pati yung anak. Di ba? Ang labo, mga kaibigan. Meron lang masabi. Di ba? Yun ang papel nila ngayon kasi wala naman silang ginagawa. Kailangan pag may pumutok na issue, may nakapatay yan, may pumatay. Sisingit nila. Igagawin nilang karakter doon sa pangyayari. Si Presidente Digongyo na mabuting karakter. Parang comics. Isinasama nila lagi sa mga istoryang magaganda para mapalabas na maganda, magaling. Mga kaibigan. Pero ayaw nila na dumiretso yung issue sa nangyayari ngayon na talamak na paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas, committed by the police. Lalayo ka pa yung pinagbabaril na sundalo, di ba? Nandito sa kwanyon, istorya. Itong pulis na ito, sinasabi, ang daming kaso nito.
Meron pa nga ito, di ba, yung kaso sa administrative na siya ay pinatawan ng parusang suspension, 31 days suspension. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng drug testing, nag-conduct ng drug testing para sa mga pulis, nandun siya, hindi siya sumalang sa testing at bigla siyang sumibat, nawala siya. Alam nyo na yun. Yun ba kailangan pang ipaliwanag kung bakit? Yun pala, may kasong ganyan yan. Dapat ngayon, din-drug test nyo rin. Di ba? Ngayon yung pagkakataon para i-drug test yan. Kaya lang, kasi yung drug test, pwede silang mag-invoke doon ng, hindi naman kasi pwedeng pilitin ng tao. Hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw sumailalim sa drug test. May ibig sabihin yun, di ba? Kapag ikaw ay pinasasailalim sa drug test at ayaw mo, meron kang tinatago, di ba? Ayaw mo mabisto ka. Kaya ayaw mo. Wala naman kasing masama ron eh. Drug test lang eh. Di ba? Sa ihinga lang kinukuha yan eh. Mga kaibigan eh. Alam nyo, lahat ng kaso niya, bakit inuungkat dito sa mga balita? Kaya ho binabanggit yung mga records ng isang tao para malaman nila kung anong klaseng tao ito. Yung, ano ba ang track record nito? Ganyan talaga sa media profession, mga kaibigan. Lalo-lalo na ang publiko, hindi naman lahat ng bagay matatandaan yan. Halimbawa, nung panahon na sumabit itong lukulukong yan, mga kaibigan, sa ibang kaso, maaaring na may mga nakaalam. Pero dahil sa tagal, makakalimutan eh. Dito pa sa Pilipinas number 1 tayo dyan, yung maigsi memorya. Number 1 ng Pilipino dyan yung madaling makalimot sa pangyayari. Kaya dito, pagka meron na namang krimen, tatahol na naman yung death penalty. May isa pang tumatahol ngayon na, Alcatraz daw. Si Subiri, mga kaibigan. Ito rin yung tumahol na iimbestigahan daw si Mauro, yung nambubugbog ng kanyang kasambahay. Wala namang investigasyong nangyari. Mga kaibigan. Hindi ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron pang isang malaki ulo, wala naman laman. Si Bato de la Rosa. Ang sabi naman, yan, sumingit din. Nuesca deserves death penalty. Tinanin niya mga kabobohan. Paano mong bibitayin niya? Wala namang death penalty ngayon. Kaya nga sinasabi nung iba, ibalik daw. Sabi ni Pacquiao. Kasi nga, propaganda lang yan eh. Ano lang yan press release lang yan Walang sinseridad dyan sa mga sinasabi ng, itong mga nagsasabing ibalik ang death penalty. Ano yan? Pag sinabi mong ibalik ang death penalty na kagad yan. Ano yan? Wala nang pagdadaan ng proseso yan. Di ba mahaba yan? Di ibig sabihin, namumuliti ka lang kayo. Yun yung sinasabi natin na walang sincerity makita sa kanilang mga pahayag pa lang kung pag-aaralan nyo. Kaya dapat pinag-aaralang mabuti ng mga nagsisipagsalitaan Ito mga bata ni Digong nyo, yung mga Dutertaning, sila Panelo, naka-screen ka agad naka-protection ka agad kaya para
wag tamaan si Presidente Digong nyo dun sa pagpatay. Eh kung di mo inutusan pumatay ang mga yan, maglalakas ba ng loob yan? Ngayon, sabihin na nila, matatapang yung mga pulis na yan. O yan, nakakulong na ngayon. Sige nga. Yung bang asta niya, nung bago niya patayin yung, hanggang sa mapatay niya, yung mag-ina, yung pa rin ang asta niya sa loob. Silipin nyo. Hindi na. Di ba? Mga kaibigan. Yan sinasabi natin eh. Isang iglap lang yung pagkakamali eh. Di ba? May segundo, ilang segundo yun, pinagbabaril mo. Baka 10 segundo lang yun eh. Iba na mundo mo ngayon. Di ba? Biglang nagbago ang mundo para sa'yo. Dahil di ka nag-iisip. Di ba? Kahit ba sabihin sa'yo eh, sige, pumatay kayo. Gagawin mo yun, alam mong hindi tama yun. Di ba? Yung parang sinasabi nung araw, ano yan, pagka sinabi sa'yo, tumalong ka sa building, tatalong ka sa building. Ito, kung makapagsalita, yan sila Panelong Paniki, ha? Yung mga yan, no, sila Roque. Nung araw, bilib siya sa ICC. Nung sumali Pilipinas dyan, pinuri pa si Pinoy, ha? Eh nung tatamaan na sa kanila natatama yung kaso sa ICC, mga kaibigan, wala raw ano yun. Wala raw epekto yun. Mga kaibigan, no? Yung mga taong yan, doon pa lang kung marunong kayong bumasa. Mag-ingat na kayo. Dahil itong mga mukha na to, pag halimbawa, nagbago administrasyon, at nakita ninyo sa susunod na administrasyon yan, hindi katulad ko ako, nakabantay ako. May walang ya ngayon. Dati may walang ya. Sumampa ron sa administrasyon, wala na akong tiwala. Ganun ang nangyari sa akin dito kay Presidente Digong nyo. Na ikinampanya pa natin. Di ba? Sa radyo. Dito, sa mismong himpilang ito. Mga kaibigan, sa DWBL. Kinampanya natin. Hanggang sa makalipat tayo ng istasyon. Hanggang sa matapos ang eleksyon. Nung makita ko, ang sumasampa, puro magnanakaw eh. Wala ito. Hindi totohanan ito. Unti-unti na nakumupas ang ating tiwala na hindi katulad nung bago kumandidato. Yun po yun eh. Timo sabi ni Bato, ito mga to, sino ba yung mga yan? Tayo ang mga bumoto. Tayo mga naglalagay sa kanila sa gobyerno, sa namumuno. Yung mga yan sumakay lang sa boto natin yan eh. Sila ngayon, sa sarap ng buhay, di ba? Sipin ninyo. At kung makapagsalita ngayon, akala mo binoto sila ng tao eh. Di ba? Yan sila Roque, di ba? Sina Panelo, mga kaibigan. Ang sabi ni Bato, sinuwes ka raw dapat death penalty. Bagay daw, ma-death penalty ito. Yung ginawa ng police na cold-blooded killing is double murder and a heinous crime. Na ang dapat parusa ay death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin musad yung ino-author ko. Siya pala, ino-author mo. Utot mo. Marami nang nag-o-author niyan. Ngayon ka lang sumulpot dyan, ino-author ko. Utorin nyo mukha nyo. Kasi wala na silang maisip na batas na sila makakaisip. Wala. Para sa bansa. Wala na bankrupt eh. Kaya, kung ano na lang yung alam nilang controversial na issue, para mapag-usapan lang, para may dahilan lang sila, na akala mo may ginagawa kahit wala. Di ba? Ginagamit yung death penalty. Paano mo pa death penalty? Wala namang, kahit natapusin nyo, halimbawa, sige, sinabi nyo ngayon,
Kasi nakapatay itong Nuesca, di ba? Pumatay. O tapos bukas, inaprobahan nyo ang death penalty. Kasama ba si Nuesca ron? Mga bobo. Hindi kasama yun. Ang batas, hindi retroactive yan. Kung yung krimen, nagawa mo, wala ang death penalty, hindi pa na ipapasa ang batas. Ha? Nagawa mo ang krimen, hindi ka sakop nun. Ang i-apply sa yung batas, yung habang buhay na pagkabilanggo, kahit meron death penalty. Dahil yung krimen, ginawa mo nung hindi pa epektibo yung batas. Ito, nanlolo ko eh. Mga kaibigan, sige, ipasan nyo ngayon. Mapapabitay nyo ba si Nuesca? Hindi nyo kayang bitayin yan. Diyan nyo na lang bitayin niya sa pinakamataas na poste ng Meralco. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito sabi nung iba, ito raw, pagkakapatay, Ang sabi dito? Sabi nito si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, muli siyang nananawagan sa House of Representatives na ipasa yung bill para makapagtatag ng hiwalay na kulungan, pasilidad ng kulungan para sa mga heinous crime convicts. Ito, mga hindi totoo ito eh. Mga kaibigan eh. Tinan niyo, pag may nangyari lang, may bill nga pala akong ganun Babalikan, ganyan na lang lagi. Recycle. Paulit-ulit, sirang plaka. Paayos nga yung mga kulungan, di nyo maipaayos eh. May separate ka pa. Paano mo gagawin yan? Subiri made the call after filing Senate Resolution 600. Kailan pinail yan? Sabi raw niya this Christmas, my simple wish is ipasa na ng House of Representatives yung bill namin ni Senate President Soto at ni Senator Richard Gordon na pag-establish ng Alcatraz-type prisons for heinous crimes. Ayan, itong mga kulungan na ito ay isolated na walang cellphone, signal at wifi at ang mga inmates ay nasa isolation cells para hindi maka-organize at magplano ng masamang balak sa loob ng kulungan. Sabi mo lang yan. Akala nyo lang yan. Kayo kasi pasa ng panukala, panukala lang ng panukala, nang di nyo iniisip yung realidad. Ano ba realidad? Puro walang hiya mga nasa gobyerno, karamihan eh. Kahit saan mo ilagay yan, gusto mo, ibitin mo pa yung kulungan na yan sa ere. Doon mo ilagay sa universe. Yung lagpas na rito sa ating sa mundo, yung kamukha nung umo-orbit, ano ba yun? Yung satellite, di ba? Gawin mo pa satellite yung kulungan. Wala rin yan, mga kaibigan. Sinong magpapatupad? Puro walang hiya rin eh. Kaya yan sa ligang batas, mga ganyan-ganyan, mga charter change, puro baliwala yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Kahit na ikaw pa may pinakamagandang konstitusyon sa buong mundo, mga kaibigan, kung di naman na ipatutupad yan, ano kwenta niyan? Ano halaga niyan? Diba? Babaguhin mo. Bakit mo babaguhin? Gusto mo gumanda. Ganon. Magaganda sasabihin mo. Pero sa katotohanan, gusto nilang yan eh. Parang damit.
Gusto nilang tabasin yung konstitusyon na bagay sa kanilang interes. Yung papabor sa interes nila. Wala silang pakialam sa interes ng bansa, mamamayan. Lalo na ngayon, subukan mong pabago yung konstitusyon, yung China. Di ba? Sino ba yung nagsabi? Si Justice Carpio yata eh. Ewan ko hindi ko tiyak hindi ko sigurado ito. Na yung draft yung pinagawa ni Digong nyo na draft ng Constitution, mga kaibigan, wala na yung pag-aangkin natin doon sa yung pagmamay-ari natin sa mga teritoryong inaangkin ng China eh. Isa na lang ang nandun, natira. Doon sa mga draft na yun. Di pinamigay na tayo niya sa China. Totally binenta na tayo, mga kaibigan. Wala yan. Ngayon, alam nyo, yung pagbabago ng konstitusyon, kailangan ang taong bayan may tiwala sa gagawa. Hindi ba yung patas na paggawa ng konstitusyon, alinsunod na rin sa 3 paraang sinasabi sa saligang batas. Wala naman pinakapatas doon kung hindi yung Constitutional Commission eh. Dapat ang konstitusyon, masyadong maingat ang pagkakagawa dyan. Ang mga susulat dapat na saligang batas, wala nang intensyong kumandidato sa gobyerno sa posisyon o mapwesto sa gobyerno. Dapat forever. Hindi ka na pwedeng pumasok sa pagtakbo sa politika para makahawak ng pwesto sa gobyerno o kaya by appointment. Hindi ka na pwede sa gobyerno totally. Parang disqualified ka na. Bakit? Yun lang ang paraan para makagawa ng totoong saligang batas. Kasi kung ang gagawa ng saligang batas, politiko, mga kaibigan, hindi magiging matino ang saligang batas. Lalo na kung ang gagawin mo dyan pagsasamahin mo yung isang paraan dyan, yung magsasama yung both chamber, yung upper house at saka lower house. Sila lilikha ng konstitusyon. Sip mo itong mga taong ito, puro suwapang ito. Diyan mo ipapagawa yung konstitusyon na mga kaibigan. Di ba? Di para tayong luko-luko nun. Para ka nagpagahasa. Kumbaga sa babae. Di ba? Pinagahasa mo na yung sarili mo sa mga demonyo. Sila gagawa eh. Sipin mo yan. Di ba? Gusto nga nila, humaba pa yung mga termo nila sa gobyerno, di ba? Mga kaibigan. Puro kalokohan eh. Ito, puro kunya-kunyarian ito. Itong mga, may state of the art pang nalalaman ito. Mga kulungan nyo lang sa probinsya nyo, hindi nyo maipagawa eh. Di ba? Hindi nyo pa maayos eh. Gagawa pa kayo ng panibago, state of the art, state of the art. Mga gago. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.